Lihim na lakas ng Leo sa pag-ibig at karera. Sinasabi nila na ang mga Leo ay ipinanganak upang magningning, upang manguna, magmahal, at magbigay inspirasyon. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang liwanag na kanilang ibinibigay sa iba ay unti-unting nawawala sa kanilang sarili? Si Leon ay palaging apoy sa bawat silid, tiwala sa sarili, hinahangaan, at hindi mapipigilan. Ngunit sa likod ng gintong ngiti na iyon ay isang lihim na laban, isang pusong masyadong nagmamahal, at isang espiritong natatakot na hindi mapansin. Sa pag-ibig, ibinibigay niya ang lahat. Sa kanyang karera, ipinaglalaban niya ang bawat pangarap. Ngunit isang tahimik na gabi, nang humupa ang palakpak at nawala ang mga tao, napagtanto ni Leon ang isang bagay na kulang, isang katotohanang hindi pa niya hinarap tungkol sa kanyang sarili. Dahil minsan, kahit ang pinakamaliwanag na mga bituin ay nakakalimot. Ang tunay nilang lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano sila katingkad magningning, kundi sa init at damdaming na ipapadama ng kanilang liwanag. Si Leon ay ang uri ng tao na agad napapansin ng lahat, ang taong ang presensya ay nagbibigay liwanag sa buong silid kahit hindi sinasadya. Sa trabaho, siya ay isang natural na leader. Sa pag-ibig, siya ay masigasig, tapat, at matapang. Ngunit ang hindi nakikita ng marami ay ang tahimik na sakit sa likod ng kanyang lakas, ang mga sandali na ang kanyang tiwala sa sarili ay tila maskara lamang, at ang kanyang tawa ay nagtatago ng pagod. Para kay Leo, ang buhay ay isang palabas ng pagmamalaki at passion. Bawat tagumpay ay nagdudulot ng palakpak, ngunit bawat palakpak ay may kasamang kawalan. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi lamang siya naghahangad na hangaan kundi maintindihan. Dito nagsisimula ang ating kwento, sa hangganan ng karangyaan at pagkaubos, kung saan ang puso ni Leo ay bumubulong ng tanong na maaaring magbago ng lahat. Paano kung mula sa labas, tila perpekto ang buhay ni Leon, isang pangarap na trabaho, paghanga mula sa lahat ng nakapaligid sa kanya, at isang relasyon na minsang pakiramdam ay tadhana. Ngunit sa loob, siya ay nakikipaglaban sa isang tahimik na bagyo. Sa pag-ibig, siya ang nagbibigay, ang laging naroroon, laging nagpapatawad, at laging nagsisikap na ayusin ang lahat. Naniniwala siya na ang pag-ibig ay nangangahulugang katapatan, kahit na ito'y masakit. Ngunit unti-unti, napagtanto niya na habang mas marami siyang ibinibigay, mas nagiging hindi siya napapansin. Ang init at pagmamahal na ibinuhos niya sa iba ay nag-iwan sa kanya ng kawalan. Sa trabaho, dala niya ang parehong apoy. Bawat layunin ay bundok na kailangang akyatin, bawat tagumpay ay isa pang paraan upang patunayan ang kanyang halaga. Ngunit habang mas mataas ang kanyang nararating, mas nag-isa siya ang pakiramdam. Mumiti siya sa mga boardroom, nagbigay ng mga talumpati na kumikilos sa puso ng mga tao, ngunit pagdating sa bahay, ang katahimikan ay bumati sa kanya na parang matagal ng kaibigan. Bumulong ang kanyang puso ng mga katotohanang pilit niyang iniiwasan, na baka ang kanyang kumpiyansa ay hindi lakas kundi baluti, na baka ang kanyang pasyon ay nagtatago ng sakit. Isang gabi, habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon, muling bumalot sa kanya ang tanong, bakit ako nararamdamang hindi nakikita, kahit na nakatingin ang mundo? Sa tahimik na sandaling iyon, tunay na nagsimula ang paglalakbay ni Leo, hindi patungo sa katanyagan o pag-ibig, kundi patungo sa pagkaunawa sa tunay na lakas ng kanyang puso. Nagbago ang lahat noong hinarap ni Leon ang isang desisyon na hindi niya inaasahan. Sa pag-ibig, ang relasyon na buong puso niyang ibinuhos ay nagsimulang magbagsak. Maraming salita ang naiwan na hindi nasabi, damdamin ang hindi naintindihan, at mga kilos ang hindi pinahalagahan. Ang taong pinakamamahal niya ay tila lumalayo, iniwan siyang nakatingin sa kawalan kung saan dati naroon ang init at pagmamahal. Sa trabaho, tumindi ang pressure. Isang malaking proyekto na ilang buwan niyang pinagtrabahuan ay nabigo sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsusumikap. Pinuri ng mga kasamahan ang resulta, ngunit si Leon ay nakaramdam ng kakulangan. Ang palakpak na minsang pinahahalagahan niya ay tila malayong alingawngaw, paalala na kahit gaano siya magsikap, palaging may bagay na lumilipas sa kanyang mga kamay. Noong gabing iyon, naglakad siya sa tahimik na mga kalye, ang mga ilaw ng neon ay sumasalamin sa kanyang pagod na mga mata. Mas malakas ang mga bulong ng pagdududa kaysa dati. Sapat ba ako? Mahal ba ako dahil sino ako o dahil sa aking mga nagawa? Pagkatapos, dumating ang hindi inaasahang tinig ng karunungan, isang mentor, isang nakatatanda, isang kaibigan, isang taong matagal nang nakakita sa kanyang mga pakikibaka.
Leon, hindi ka nangunguna dahil sa iyong pride, kundi dahil sa iyong liwanag. Ang tunay mong lakas ay hindi sa pagiging napapansin, kundi sa pagiging totoo. Tumama ang mga salitang iyon na parang apoy sa dilim. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sariling apoy hindi bilang paraan para mapatunayang karapat-dapat, kundi bilang isang regalo na dapat ibahagi mula sa puso. Nagsimula ang kanyang paglalakbay mula sa pagdududa tungo sa kamalayan sa sarili. Para kay Leon, ang tunay na laban ay hindi laban sa kabiguan, heartbreak, o sa mundo, kundi laban sa takot na maging siya mismo. At ang takot na yon, na pagtanto niya, ay malalampasan lamang sa pamamagitan ng pagtanggap sa lihim na lakas na palagi niyang taglay, ang tunay na pagmamahal at matatag na pananampalataya sa sarili. Iba na ang mga sumunod na araw para kay Leon. Ang apoy sa loob niya ay hindi na nagliliyab upang humanga, upang mangontrol, o upang patunayan. Ito ay nagliliyab upang maging totoo, upang igalang ang kanyang puso sa bawat desisyon na kanyang ginagawa. Sa pag-ibig, tumigil siya sa pag-arte para sa atensyon. Hindi na niya sinusukat ang kanyang halaga sa kung gaano siya nagbibigay o kung gaano ang naibabalik. Sa halip, nagsimulang ipahayag niya ang kanyang damdamin ng tapat, walang takot, walang inaasahan. Mas maliit man ang mga kilos, ngunit bawat salita, bawat haplos, bawat sulyap ay may bigat ng katotohanan. Unti-unti, natunaw ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Nararamdaman ito ng mga tao. Hindi sila naakit sa imahe ng perpeksyon, kundi sa init ng kanyang pagiging tunay. Sa trabaho, kasing lakas ng pagbabago ang epekto. Tumigil si Leon sa paghahabol ng palakpak at pagkilala. Sa halip, nakatuon siya sa paglikha, pagbibigay inspirasyon, at pamumuno ng may puso. Napansin ng mga kasamahan ang bago, isang tahimik na tiwala sa sarili, isang mahinahong enerhiya na nagtataas ng buong koponan. Umunlad ang mga proyekto hindi dahil sa kanyang paghahangad ng perpeksyon, kundi dahil pinangalagaan niya ang potensyal ng bawat isa. Isang gabi, nakatayo sa balkonahe ng kanyang apartment, tinignan ni Leon ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng pangangailangan na hangaan siya. Ramdam niya ang kalayaan, lakas, at kabuuan. Ang ugong ng kanyang ambisyon ay naging mahinahong, mainit na apoy na dumadampi sa lahat sa kanyang paligid. Napagtanto niya na ang tunay niyang lakas ay hindi kailanman nasa pagiging pinakamalaki o pinakakilalang tao, kundi sa pagmamahal ng may tapang, pamumuno ng may malaki. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Leon ang lihim na matagal na niyang hinanap. Ang puso ng isang Leo ay hindi mapipigilan, hindi dahil humihingi ito ng atensyon, kundi dahil nagmamahal ito ng malaya, walang takot, at tapat. Mula sa araw na yon, sa pag-ibig at karera, hindi na hinahabol ni Leon ang pagpapatunay. Kundi siya mismo ang naging simbolo nito. At ang mundo, tahimik ngunit tiyak, ay tumugon sa liwanag na sa wakas ay pinayagang magningning ng buong puso. Lumipas ang mga araw at naging linggo, at unti-unting naging magaan ang buhay para kay Leon. Ang bigat ng paghahanap ng pagpapatunay ay nawala, pinalitan ng isang tahimik na tiwala sa sarili na nagmula sa pagkakaalam sa sariling halaga. Hindi na niya sinusukat ang tagumpay sa palakpak o ang pag-ibig sa atensyon, sinusukat niya ito sa katapatan ng kanyang puso. Sa pag-ibig, natuklasan niya ang lalim na hindi pa niya nararanasan. Ang mga relasyon ay sa pagtanggap sa kanyang sarili, na-unlock ni Leon ang tunay na lihim ng pagiging Leo, ang kapangyarihang magmahal, manguna, at magningning ng tapat, buo, at walang katapusan. Kung ikaw ay isang Leo, tandaan ito, ang iyong lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakalakas umungol o kung gaano kakatingkad magningning. Ang tunay mong kapangyarihan ay nasa iyong puso, sa tapang na magmahal ng malalim,